Investigation, tinatawag ko yung mga reporter. Ayaw naman nila makipag-cooperate sa amin. But I have already directed CELRO, Central Luzon Office ko. Tignan itong mga ito, i-entrap kung sino man yung Paul Tangkad na yan. I-entrap yan, iharap sa akin. Para walang koleksyon ng NBI, lalo na ako. Wala kaming ganyan. No? Yun lang. Okay. Segue. Sige. Alam po niyo, nakakatakot yung ngiti niya, yung bandang huli, sinabi niyang, yun lang. Yung ganon, nakakatakot yun, yun ang mga taong ginatatakutan. Oo, maniwala po kayo sa akin. Pag sinabing, yun lang, tapos ngumingiti siya, parang masaya lang, ganon. Halako, delikado po yan mga... Lahat ng patang-tapang-tapangan mo dyan, ang ina mo gibo, di ba? Kinalaban mo ang China, nagtapang-tapangan ka, nagpakita ka ng itlog mo. Meron ka palang exit plan, gago ka pala. Di ba? Agree. I agree. What kind of cabinet secretary will have an exit plan? No, don't have an exit plan. Kasi ibig sabihin nun, aalis ka. Dapat dito Yeah. we all sync together. Di ba ganun yung Yes. commitment mo? Pero walang yakang sinungaling na gibo. No, I don't even believe you. Hanggang ngayon, Maltese ka. Yeah. You're a liar like your principal. You Yes. have, imagine, a defense secretary with an exit plan. Correct. Everything that he does, his policy, his whatever is suspect because at the back, he has a plan B. Correct. Ako dito. Magtatapang-tapangan ako, magtatapon ako ng mga bomba here and left and right kasi aalis ako. Walang Tarantado. yak, ibo. Napakawalang Tarantado talaga mga... Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardin sa member ng Banateros Vloggers. Mga kababayan, bang bang! Alright mga kababayan, ayan, narinig nyo, napanood nyo ang preview natin. Lupit no? Gibo! Ayan, pinagmumura ni Manang, ni ate, Aiste. Iyan kasi, magre-retiro, yayabang-yabang. Ayan, natakot pala sa China. Nako, ayan na, Chibojidoro. Maganda to mga babae, panoorin nyo to ha. Eto naman si Director Santiago. Ayan. Gustong patalsikin na rin to ni ni BBM o Tamba. Kasi syempre itong si Director Santiago ay nagtatrabaho ng maayos. Bawal po 'yan sa administrasyon ni Tamba. Di ba? Beng-beng ka. At yun na nga, syempre, ito, may ebidensya siya na pinapakita na itong tao na to ay dinadawit siya sa anomalya. Anomalya. Na kolektor daw itong si Director Santiago. Nako, ramdam natin yan si Director Santiago. You will be the DDS ni BP na magiging presidente soon. Alright, so tiyaga ka lang dyan, Director Santiago. At kung talagang sisibakin ka o magre-retiro ko na talaga dyan dahil hindi mo na matiis kung ano mga pinagagawa nila sa'yo, tiyaga-tiyaga lang, no, mga kababayan. At syempre, alam nyo naman mga kababayan, di ba, pansin nyo pagka may mga opisyal na nagtatrabaho ng maayos, no, sinisiraan. Ito na nga yung nangyayari dito kay Director Santiago. Pinakita niya, ayan, pinapahanap niya na yung taong dinadawit siya. So ano to, magulo to. Pero itong si Director Santiago, makikita nyo naman na talagang may paninindigan, no? Ilabas nyo, i-entrap nyo, no, itong tao na to para talagang makaharap sa kanya at masimpingil niya. 'Di ba? Kita nyo mga babayan, no? 'Di ba? Parang iniisa-isa na rin yung mga tao na mga opisyal na nagtatrabaho ng maayos. Itong Pilipinas mas gusto nila yung hindi maayos. 'Di ba? Kita mo si Castro, 'di ba? Puro banat siya kay BP Sara. Nagparinig siya sa isang vlog natin na yun daw dapat mga pondo ay wag i-corrupt. Sino ba yung itong si Anticler? Hindi rin alam kung paanong salita nito na sino ba pinaparinggan mo? Si bossing mo? Yung mga bossing mo, yung mga kontratista
na umubos ng pondo na may project, wala namang mapakitang natapos pero ubos ang pera. Yun ang malupit doon mga kababayan. At syempre mga kababayan, itong usapin na to about dito kay Director Santiago, ang ganda nito. Sana manalo at manaig pa rin ang kabutihan sa kademonyuhan nila Tamba. 'Di ba? Diyos ko. Tapos ito naman si BP Sara, yan, may pasaling din. So hindi niyo napanood sa preview. So sana panoorin niyo kasi napakaganda rin tong video na to mga kababayan. Oo, at ay masasabi rito, pinaringgan talaga si BBM ni BP Sara. Kaya panoorin natin sabay-sabay ito. No, hindi ko nahahabaan tong salita ko para sabay-sabay natin panoorin. At sinasabi ko sa inyo maganda to. Ito pagmumurahin ni Ma'am Ganda si Chidoro. Ang ganda, no? Ay ito, syempre, itong mga kababayan natin talaga nito na talagang bumabanat din, no? Sama-sama naman talaga tayo, bumabanat tayo sa mga kawatan. At ay pinapaalam namin sa inyo na ganito talaga nangyayari. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na yan, mare, kumpare, subscribers, di ba? Para lagi po kayong updated sa ating mga video araw-araw tuwing alas 10 ng umaga, saka alas 6 ng hapon. Kung malate man ako, konti lang ha. Ipagtsagaan nyo na kung malate ako ng 5 to 10 minutes. Alright. So, i-like mo na to mga mare ko dyan, mga beshi ko dyan na mapupula ang mga lips, lagi naka-lipstick kahit walang pera. So, ganito mga babayan. Ipi-play ko na yung video at sabay-sabay natin panoorin ito. Okay? Play mo na yun, boy. Ang daldal mo. Let's go. Tuwang-tuwa na po itong si Senator Marcoleta. First time po nating makita na tumawa ng ganyan. Yan, oh. Oh, di ba? Oh. Oh, di ba? Oh. Dami ko ng picture sa'yo. Oh. Diba? Paminsan-minsan, pag nakita po natin tumatawang ganyan, si Senator Marcoleta, may ibig po sabihin yan mga kareaksyon. Oh, sa Martes, sisimulan na po niya yung tinatawag natin Blue Ribbon Committee hearing in aid of the legislation patungkol po dito sa mga tiwaling flood control contractors tsaka mga kongresistang hungas. Ay, bubulat-lat po niya yan. Kasama din po dyan yung mga contractor. Oh, naulit ko na, di ba? Ulit-ulit na lang ang sinasabi ko eh. Dito naman po tayo, bago po tayo magpatuloy dyan. Ito po si Madam... ito po mga reaksyon. Si Madam Lorraine Baduy muna tayo. Interrupt ha. Kasi Right, ma'am, right. hindi ko na-express ito eh. Imagine, a defense secretary with an exit plan. Tangina, di ba? Ibig mo I sa agree. lahat ng patang-tapang-tapangan mo dyan, ang ina mo gibo, di ba? Kinalaban mo ang China, nagtapang-tapangan ka, nagpakita ka ng itlog mo. Eh meron ka palang exit plan, gago ka pala, di ba? Agree. I agree. What kind of cabinet secretary will have an exit plan? No, don't have an exit plan. Kasi ibig sabihin nun, aalis ka. Dapat dito Yeah. we all sync together. Di ba ganun yung Yes. commitment mo? Pero walang yakang sinungaling na gibo. No, I don't even believe you. Hanggang ngayon, Maltese ka. Yeah. You're a liar like your principal. You Yes. have, imagine, a defense secretary with an exit plan. Correct. Everything that he does, his policy, his whatever is suspect because at the back, he has a plan B. Correct. Ako dito. Magtatapang-tapangan ako, magtatapon ako ng mga bomba here and left and right kasi aalis ako. Walang Tarantado. yak, ibo. Napakawalang Tarantado talaga, ma'am. ka. Yeah. Galit na po si Madam Lorraine Baduy dito kay Gibo Teodoro. Maltese pala. Away ng away siya sa China. Ngayon pala, kapag nagkaroon ng putukan, ang gagawin po ng Gibo na to mga kareaksyon, lilipat po siya papunta Malta. Oh. Ano Gibo, hindi ka pa sumasagot ha? Ito po puntawan muna po natin ang usapin patungkol kay General Santiago. Tuwang-tuwa po ako at kumalas na siya kasi talagang pababahuin po siya, titirahin po siya, sisiraan po ang kanyang reputasyon. At salamat Director Santiago at ikaw ay kumalas na dyan sa administrasyong bangag. At alam mo yan Director Santiago, alam mo ang ibig ko sabihin. Hindi ka na, siyempre Director kay marami kang intelligence di ba? Di ba Director Santiago, marami kang intelligence, hindi mo alam si Bongbong Marcos, nagpupulburon di umano. Oh, lagi siyang bumibili sa Gold Deluxe. Bibili siya ng isang paketeng pulburon, yung peanut flavor,
yung may peanut, tapos bibili siya ng Coke. O yung pulburon, isasabay niya sa Coke. O di ba? Parehas lang yata yun, no? Coke tsaka pulburon. Ito mga karyason, ito na. Ang kilala naming Paul Tangkad dito, si Paul Rivera na naka-assign sa ballistics. Sa report, STF daw. Madumi, malisyoso. Ikinakabit sa akin na kumbaga pinapalabas kolektor ko. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. Kayo, alam niyo yun kung sino-sino yung mga may kota-kota. Pero ako, never ako na-involved dyan. Kaya nasasaktan ako. Ba't pinagpipilitan na bata ko ito? Bagman ko ito. Hindi ito STF, hindi ko tao to. Oh, tapos, kung di ba naman malisyoso, protector daw ito nung sabungan, Doña Remedios, Trinidad Cockpit Area, Algay Cockpit Arena, Edwin Cockpit Arena sa San Jose del Monte, San Roque Coliseum, Baliwag Circle Cockpit Arena. May mga pangalan, Cockpit Arena dun sa lugar. Therefore, legal ito. O bakit poproteksyonan ng NBI? Kung mga legal yan. Hindi nag-iisip naman yung reporter. Gusto lang ikabit at gusto i-impress upon the people na may collector ako by the name of this person. Ngayon, nag-conduct na kami ng investigation. Pinatawag ko yung mga reporter. Ayaw naman nila makipag-cooperate sa amin. But I have already directed CELRO, Central Luzon Office ko. Tignan itong mga ito, i-entrap kung sino man yung Paul Tangkad na yan. I-entrap yan, iharap sa akin. Para walang koleksyon ng NBI, lalo na ako. Wala kaming ganyan. No? Yun lang. Okay. Segue. Sige. Alam po niyo, nakakatakot yung ngiti niya, yung bandang huli, sinabi niya, yun lang. Yung ganon, nakakatakot yun, yun ang mga taong ginatatakutan. Oo, maniwala po kayo sa akin. Pag sinabing, yun lang, tapos ngumingiti siya, parang masaya lang, ganon. Ako, delikado po yan mga karyaso, Senator Santiago. Dapat nga, tumakbo senador ito si Director Santiago Tumakbo kaya senador, sir. Oo, ikakampanya kita sa channel na to, sir. Oo, seryoso ako. Ikakampanya kita. Tumakbo, sir. Pati yung kotse ko, sir. Lalagyan ko ng Director Santiago yun. Oo, kotse ko, pati yung noo ko dito, lalagyan ko, Director Santiago. Kasi mga ka-reaction, nararamdaman po natin sa isang tao pag may conviction yan. Pag totoong tao yan, pag totoong lingkod bayan yan, pag wala pong tinatagong baho yan. Napakaganda pong magsalita niyan mga ka-reaction. At nakikita at nararamdaman po ng taong bayan na si Director Santiago ay talagang tunay yan. Kaya lang, ang pagkakamali lang niya ay hindi po pa niya pagkakamali. Parang, we had the right love at the wrong time. Ganun yun, parang yung kanyang timing ay natapat pa dito sa administrasyong bangag, di ba? O di ba kaya mga karyason dito delikado Kasi masisira po ang reputasyon niya dyan kapag hindi siya umalis. Delikado po yan mga kareaksyon. Hindi tama yan, hindi maganda yan. Kailangan talagang si Senator Santiago o NBI Director Santiago, dapat talagang bumitiw na, dapat umalis na dyan. Kasi sisirain dyan. Oo, naku po. Di ba pag may sa isang kamate, sa isang yung parang, anong tawag doon? Yung lalagyan ng kamatis, pag meron daw nahalong isang bulok doon, mabubulok ng kamatis. So, kaya itong si Director Santiago, siya siyang kamatis na hindi bulok, siya na mismo tumalon, palabas. Diba? Ito pa po, pakinggan po natin. Bait akong boss, walang napapahamak sa akin, sinasalo ko. Pero the director must always be informed. Pag lumakad ka, hindi ko alam. Marcos Jr. na isinumiti at tatanggap nitong Biyernes, August 15, may mga nagtatangkaan niyang siraan siya. Tinukoy niya mga ito ng mga kritiko at mga tumatarget sa kanyang posisyon.
hindi naman anya papayag ang mabahira ng mga planadong galawang ito ang kanyang reputasyon. Binanggit din na Santiago sa liham na bukod sa mga inaresto mga dating lokal na opisyal kaugnay ng korupsyon, hamon din sa kanyang linisin ng NBI ng umano'y mga skalawag. Noong isang linggo bilang bahagi ng kanyang crackdown, sinibak niya ang 13 agents at isang hepe ng Special Task Force. Matapos magreklamo sa Chinese Embassy ang mga Chinese na inaresto sa NBI raid sa Malolos City, Bulacan noong July 14. Hiningan umano sila ng milyon-milyong piso ng arresting team. 10 million. After that is a low down until 3 million or 4 million. Kailan nila ng kaso at parang nga sa hukuman masagot ang kanilang mga demand. Inutos rin ni Santiago ang internal investigation pero kasabay nito lumalabas sa ilang media reports na inaakusa naman siyang kolektor umano ng suhol at protektor ng mga sabungan. Kaya humarap sa media si Santiago kamakailan lang para itanggi ito. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye. Wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. I have already directed CELRO, Central Luzon Office ko. Tignan itong mga ito. I-entrap kung sino man yung Paul Tangkad na yan. I-entrap yan. Iharap sa akin. Nagpasalamat naman si Santiago kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakataong maglingkod sa ilalim ng kanyang administrasyon. Mahaba at makulay yung tinahak ng karera ni Santiago sa pamahalaan. Nagsimula sa NBI sa pinakamababang pwesto bilang contractual employee noong 1970s. Nagtapos din sa NBI sa pinakamataas na pwesto. Sa pagitan nito, naging pulis at SWAT sharpshooter ng dating Western Police District. Nag-abuga siya, nagsilbing prosecutor hanggang maging hukom. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News. Mandagin po ninyo yun mga kareaksyon ha. Sa inahaba-haba ng panahon, pinrotektahan mo ang iyong pangalan, pinrotektahan mo ang iyong sarili, tapos sisirain lang ng mga animal, di ba? Ito po mga kareaksyon, tama yan, Director Santiago, ako bilib po ako sa inyo, at nararamdaman ko po yung sinseridad ninyo at ang integridad ninyo na dito mga kareaksyon. Alam po natin mga kareaksyon na ayusin ko lang itong mic ko. Alam po natin mga kareaksyon, nararamdaman natin yan na si Director Santiago ay meron talaga siyang pusong maglingkod sa ating bayan at hindi niya pinangarap na manatili siya dyan sa NBI kahit nararamdaman na po niya na meron ng gustong magpabagsak sa kanya at hindi po natin alam hindi natin alam na ang gusto rin magpabagsak sa kanya ang administrasyong bangag, di ba? Dahil hindi siya kayang gawing uto-uto si Director Santiago. Yun po ang problema eh. Kapag hindi ka kayang gawing uto-uto at hindi ka mautusan dahil nga mga kareaksyon, maraming mga bagay-bagay na inaasahan na ang NBI talagang lalaspagin ng mga Duterte at hindi po ginawa yun ni Director Santiago, di ba? Ano lang siya, by the rule siya, hindi siya lumalabas ng hindi naaayon sa batas, di ba? Kaya salute po sa inyo, Director Santiago, sinasaluduan po kayo ng Reaction TVPH at kung sakali man naisip ninyong tumakbo bilang senador sa 2028, 100% po ko support sa inyo 100% pong support ako sa inyo as Director Santiago at kakausapin ko lahat ng ating mga ka-reaction kung sila man ay payag na kayo ay iboto. Mag-comment nga po kayo sa comment section mga ka-reaction kung gusto po ninyong gawing senador itong si Director Santiago. Dako na po tayo kay VP Sara Duterte mga ka-reaction. Ito na po. Lahat, yung kinain ko kanina, naalala ko lang. Kasi naalala ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. Yung kinain ko kanina, nag-order ako ng, hindi ba ako usually kumakain ng rice. Hindi ako usually kumakain ng rice. Kasi pag kumain ako ng rice, ganito na ako laki. Wala, no joke. Sobrang pigil talaga ang pagkain ko. Dahil kung pabayaan ko ang sarili ko, hindi na ako matabunan ng podium na ito. Lampas ako dito. So kanina, nag-order ako ng rice kasi kailangan ko ng energy
na makipagpicturan sa inyo. Pagdating nung rice, ang haba niya, sabi ko haba niya, parang yung rice natin sa Pilipinas, 3 butil. Isa sa kanila dito. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos na bigas. Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Di mapababa mo ang presyo. Sabi ko, ganito dapat ang... Bakit ang haba nun? Pinabahan ako sa kanya, baka ano siya, artificial intelligence na... Right? Para siyang pasta. Uy! Diba? Kabahan ka eh. Ganito ito. Hindi daw yung nakakataba. Ma'am, yung kanila, ma'am, isang platong ganyan, ma'am. Hindi pa rin ako tataba, no? Pag inubos ko yun, isang plato. Sure? Noon? Look. Fake rice yan. Ayun. So kaya ganyan kalaki yung kanilang serving ng rice kasi hindi siya makataba. So dapat kinain ko lahat yun para mabusog ako. Ganun. Kasi dinandahan ko pa siya eh. Andun pa siya, naiwan ko siya doon. Kasi kakainin ko mamaya hapunan, iniwan ko na lang doon. Ang laki niya, ganyan. Ang haba pa niya. Saan ako For 1 person lang yun. Sa bagay, naniniwala ako kasi hindi kayo malaki. Kinabahan talaga ako dun sa rice nila. Sobrang laki na niya, sobrang laki na nung serving, sobrang haba pa nung... Saan na ako, ma'am? Nakalimutan nyo na. Bigas. Disaster. Basmati rice po yun, yung mahaba yung grain. Masarap yun eh. Oo, paborito ko rin yun. Kaya lang, medyo pricey, medyo mahal eh. No? Medyo mahal po siya. Kaya doon na lang tayo sa, sa 40 pesos na bugas. Yung 20 pesos, hindi totoo yan. Katarantado yung 20 pesos. Disasters. Oo, yun. Bago yun. Naalala ko lang kasi. Naalala ko lang yung kinain ko. Gutom na kasi ako, sir. Dapat pala, inubos ko yun. Na ano kasi ako, kinakabahan ako kasi bago ako umalis sa Pilipinas noong August 15 ngayon, August 13, gusto ko kumain ng cheese. So pumunta ako sa tindahan ng cheese, bumili ako ng ganyan o yung triangle na ganyan, malaki. Tapos ang ginawa ko, gilanlan na ko ang cheese ug ang biskwit. Pares na ko siya sa sige ko kaon, sige chismis dito sa balay, sige chismis, sige panlibak, wala, sige kaon cheese. Gabaan ko. Sige magpanlibak. Daot akong tiyan. So paghahapon, nag-revolusyon akong tiyan. Hanggang kaganina, nag-revolusyon akong tiyan. O na, mag-excuse ko sa inyo ang kadyot, may nung health break. O na siya. So kaganina, wala mag-iurot ang rice, kay mahadlok ko nga, dagan-dagan ko, gikan diri, padulong sa kuan. CR. Disaster, risk reduction, and mitigation, and climate change, adaptation. Every year, balik-balik.
ang bagyo, ang baha, ang landslide. Pero every year, bakit parang first timer tayo sa bagyo, baha, and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Diba? At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Diba? Hindi normal yan. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda ulit, dyan, sa atin, sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. No joke. Ganyan ka hindi handa ang ating bayan. Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan every year sa ating bayan. Kaya dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na naggugulat o hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo kasi ano sasabihin? Ganyan talaga yan. Hindi pwede na ganyan. Nakikita natin ang kahandaan ng ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Hindi siya impossible dream. Kasi, I'm sure, nakita nyo na yan. Kung saan man kayo galing, o kung dito man sa Kuwait, o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga hindi ko alam bakit nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pero bakit natigil? Kasi alam naman natin kung anong gusto natin makita para sa ating bayan. Alam natin kung anong pangarap natin para sa ating bayan. Pero bakit hindi natin nakikita? Nakikita natin sa ibang bansa. Alam nyo, kami, yung iba sa inyo siguro, dinala na ang pamilya, kung nasaan man kayo sa abroad, or naiwan doon. Kami, mga naiwan doon, na walang planong umalis sa Pilipinas. Ayaw namin magtiis ng hindi maayos, madumi, walang disiplina. Ayaw namin magtiis sa ganon. Kasi gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa, yun ang nakikita at naiwan natin para sa ating pamilya at sa mga susunod sa atin. Dahil patapos na tayo, di ba? 28 years old na tayo. Lapit na tayo mag-retire. Malapit na mag-expire. Diba? So yung mga susunod sa atin, yung mga anak natin, mga apo natin sa tuhod, huwag niyong sabihin sa akin na hanggang ano na pa tayo, 2025, pagdating ng 2060, magugulat pa rin sila sa bagyo. Uy, may bagyo. Uy, may landslide. Hindi pwede yun. Or iikot-ikot pa rin sila kahit saan para humingi ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Pwede. Hindi ganon. Ayaw natin magtiis. Gusto natin kung ano yung meron maganda sa ibang bansa, meron din tayo. Paano natin magawa yon? Sa pagtutulungan natin na ibalik at ituloy ang pagbabago para sa ating bayan. Alam mo,
Papunta na tayo sa 9-day, ma'am. Ano oras na? 4:26. Kasi naman, merong nag-aantay sa akin alas 6 mamaya. Ayaw niya, bakit mga kalaban ninyo yun ng mga Pilipino? Joke lang, ma'am. Mga kalaban ninyo yun sila? No. Kasi sabi nila, nung ginagawa namin yung event dito sa Kuwait, sabi, hindi pwede na magsama sa isang programa. Sabi ko, alam niyo, kung anong sasabihin ko, sinabihan ko yung kasama ko sa opisina, kung anong sasabihin ko sa unang programa, yan din yung sasabihin ko sa pangalawa. Uulitin ko yun. Lahat yun. 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati. Uulitin ko lahat yun. So sabi ko, pwede ba, isahin na lang natin yan para sabi nila, hindi daw sila, ayaw daw nila sa inyo. Joke lang. Hindi pa din tayo magkasya kasi 200 sila. Tapos ang 100, saan natin ilagay ang 200 dito? Kulang na. Kaya dapat ipaghiwalay talaga kasi ang venue natin hindi kaya ang 1,100. So, sa pagsasara, huwag natin kalimutan lagi ang pagpapasalamat sa Diyos, Allah, sa lahat ng binigay niya para sa buhay natin. Kahit sobrang liit niyan, kailangan magpasalamat tayo dahil kahit maliit yan sa paningin natin, malaki yan para sa ibang tao kasi wala silang ganyan. Kaya hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Ang nakatutok lang tayo sa kung anong wala tayo, pero hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo, pero wala yan doon sa ibang tao. Yun po ang importante mga kareaksyon. Tama naman po ang sinabi ni VP Sara, no? Minsan bilang tao, minsan nakikita po natin mga kareaksyon kung anong wala tayo. Di ba? Meron kang bahay, meron kang pamilya, meron kang anak, meron kang asawa, meron kang alam nyo na, tamang-tama lang. Pero minsan wala kang katahimikan sa isip mo dahil iniisip mo kung ano yung wala ka. Hindi mo na re-realize kung ano yung napakagandang meron ka nang maraming tao ay wala sila. Di ba? Hindi po katulad ng mga kongresista, napakarami po dyan na ang yayaman na bilyon-bilyon na ang pera, parang hindi pa rin sila masaya. Nako, inanakawan pa nila ang taong bayan. Kailangan natin ng pagpapasalamat. Yung kasama namin sa bahay, galing yun siya, household staff ang trabaho niya noon. Galing siya abroad. Tapos, isang beses, nagkwentuhan kami, matagal na yan siya sa amin. Mga sobrang 10 years na siguro yan si Manang. Tinanong ko siya, sabi ko, ano yung naranasan mo nung naging household staff ka sa abroad? Sabi niya, mahirap kasi hindi ka naman binibigyan ng tulog eh. Matutulog ka lang kapag walang utos. Yan lang yung tulog mo. Hindi yung tulad sa atin dito sa Pilipinas na kapag alas 9 na alas 10, matutulog na ang tao tapos gigising ng alas 5, alas 6 ng umaga. Sabi niya doon, pag tumigil ang utos, matutulog ka. Pag nandiyan na ang utos, dapat lumising ka. Tapos sabi niya, hindi din regular ang kain. Kasi ang kain, walang para sa kanila, walang para sa kanya. Ang kain para lang sa kung sino yung may-ari ng bahay. So kung may maiwan, swerte ka. Kung walang naiwan, pag-antay ka sa susunod na kainan. Baka may maiwan. So umuwi siya sa Pilipinas. Sabi ko, nagtanong ako, bakit ka umuwi? Kasi tinanong ko yung sweldo, ganito yung sweldo. Tapos sa Pilipinas, hindi naman ganun kalaki yung sweldo ng household staff.
bakit ka umuwi? Sabi niya, Bisaya. Sabi niya, okay na lang na magutom ako sa bukid dahil wala akong trabaho. Pagtsatsagaan ko na lang na magtanim para yung ani ko sa kamote, kung ano man yung tinanim ko, ibibenta ko para may mabili ako na karne, isda para sa mga anak ko. Sabi niya, okay, maggutom ako nang wala akong trabaho. Pero sabi niya, hindi matanggap. Siya, pobre lang po yung kay Sara, pero dili madawat sa ako ang kasing-kasing. Nga nagtrabaho na ko, pero ginagutom ko. Huwag ninyong kalimutan yung words of wisdom na yan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.